Kasama si Catherine sa kanyang tabi, ang ating bagong prinsipe at prinsesa ng Wales ay magpapatuloy, naniniwala ako, sa pagbibigay inspirasyon at pamumuno sa mahahalagang pambansang usapan habang tinutulungan nilang ilapit sa sentro ng lipunan ang mga tinig na madalas na nasa laylayan. Sa isang nakakagulat na pangyayaring walang sinuman ang nakakita na darating, iniulat na gumawa si Haring Charles ng isang lihim na desisyon na maaaring magbago sa hinaharap ng monarkiya magpakailanman. Sa likod ng mga pader ng palasyo at malayo sa mata ng publiko, sinasabing pinagkalooban si Catherine, prinsesa ng Wales, ng pambihirang kapangyarihang pang-emergency, bagay na nagdulot ng pagkabigla, kalituhan, at matinding haka-haka sa buong bansa. Bakit gagawa ang hari ng isang napakatapang at walang kaparis na hakbang? Anong paparating na krisis ang nagtulak sa desisyong ito? At ano ang maaaring maging kahulugan ng bagong kapangyarihan ni Catherine para sa kinabukasan ng maharlikang pamilya? Ang hating gabi na lagda sa Windsor. Noong gabi ng Hunyo 11, 2026, nababalot ang Windsor Castle ng malalim at halos hindi likas na katahimikan. Isang uri ng katahimikang mas mabigat pa kaysa sa mga salita na para bang pati ang mga pader ay pinipigil ang kanilang paghinga. Sa labas, nagpapatuloy ang mundo sa karaniwang takbo nito. Natutulog ang mga lungsod, walang laman ang mga lansangan, at mahihina ang mga ilaw. Ngunit sa loob ng sinaunang kastilyo, tila iba ang paggalaw ng oras. Mas mabagal at mas mabigat ang bawat sandali. Sa gitna ng palasyo, bahagyang nagliliwanag ang pribadong silid-aralan ng hari sa ilalim ng isang mainit na ilaw. Tumatagos ito sa dilim na tila isang tahimik na senyales na may mahalagang bagay na nagaganap. Isang bagay na hindi kailanman makikita ng publiko sa mismong oras na ito. Walang mga kamera sa silid na yon. Walang mga mamamahayag na naghihintay sa labas. Walang maingat na inihandang pahayag para sa mga headline kinabukasan. Naroon lamang ang hari, ang kanyang mga iniisip, at ang bigat ng kasaysayang nakapatong sa sandaling iyon. Mag-isang nakaupo si Haring Charles sa kanyang mesa. Sa kanyang harapan ay nakalatag ang isang makapal na papel na kulay krema, opisyal, formal, at hindi na mababago kapag nalagdaan na ng tinta. Hawak niya ang isang fountain pen, matatag ngunit puno ng pagninilay, na para bang lubos niyang nauunawaan na ang kanyang gagawin ay hindi na maaaring bawiin o madaling ipaliwanag. Hindi ito isang pampublikong seremonya. Walang mga saksi sa labas ng pinakaloob na bilog ng palasyo. Walang palakpakan. Walang tradisyonal na ritual. Sa halip, naroon lamang ang pribasiya, tensyon, at layunin. Habang tahimik na lumilipas ang gabi, tuluyan ng pinagtitibay ng hari ang kanyang desisyon. Nagsimula siyang magsulat, at bawat hagod ng tinta ay may kahulugang higit pa sa nakasulat sa pahina. Pagkatapos ng walang pag-aatubili, nilagdaan niya ito. Sa nag-iisang lagdang iyon, natapos ni Haring Charles ang isang lihim na atas ng monarkiya, isang atas na hindi nilikha para sa pagdiriwang o pampublikong papuri. Hindi ito mababanggit sa mga talumpati o opisyal na anunsyo. Sa ngayon, nananatili itong lihim, pinoprotektahan ng katahimikan at tiwala sa loob ng mga pader ng palasyo. Ngunit ang kahalagahan nito ay hindi nasusukat sa kung gaano ito katahimik na naisakatuparan. Sapagkat sa likod ng lihim na ito ay nakatago ang isang desisyong muling huhubog sa panloob na estruktura ng monarkiya. Sa paraang kakaunti lamang ang agad na makauunawa. Isang hakbang na ginawa hindi para sa atensyon, kundi para sa kontrol, katatagan,
at kaligtasan. Sa tahimik na silid na yon, sa ilalim ng nag-iisang ilaw na patuloy na nagniningning, dahan-dahan, tahimik at permanente nang nagbago ang takbo ng kasaysayan, nang hindi man lamang namamalayan ng mundo na nagsimula na ito. Sa mismong sandaling natutulog ang mundo, pinili ni Haring Charles na lagdaan ang atas matapos ang masusing pagninilay. Ngunit ano na nga ba talaga ang kahulugan ng lagdang iyon? Gaano ito kahalaga para sa monarkiyang kanyang pinamumunuan? At bakit ito isinagawa ng lihim? Ngayon, tuklasin natin ang nakatagong atas, ang tahimik na paglilipat ng kapangyarihan. Ang nakasaad sa dokumentong iyon ay malayong malayo sa karaniwang proseso ng maharlikang administrasyon. Hindi ito isang papeles tungkol sa mga rutinang titulo, maliliit na tungkulin o simbolikong karangalan. Sa halip, ito ay isang bagay na mas seryoso at bihira. Isang tahimik ngunit makapangyarihang paglilipat ng pinakamataas na awtoridad kay Catherine, Prinsesa ng Wales. Hindi ito isang desisyong ginawa para sa seremonya, papuri, o tradisyon. Walang pampublikong anunsyo, walang planong kaganapan, at walang nakahandang pagdiriwang. Isa itong pasyang ginawa sa katahimikan. Bunga ng pangangailangan kaysa ng palabas. Sa pinakapuso nito, isa itong maingat na estratehikong hakbang. Halos katulad ng isang planong pang-emergency na isinagawa sa likod ng mga saradong pinto. Habang humaharap ang monarkiya sa lumalaking presyon at hindi tiyak na mga panahon, kinakailangan ang katatagan sa mga lugar kung saan hindi maaaring payagan ang kahinaan. Sa sandaling ito, pinili ni Haring Charles na ilagay ang pambihirang responsibilidad sa kamay ng isang taong naniniwala siyang hindi bibigay sa ilalim ng matinding presyon. At ang taong iyon ay si Catherine. Sa loob ng estruktura ng maharlikang pamilya, tahimik siyang inilalagay sa isang tungkuling higit pa sa kanyang pampublikong imahe. Hindi na lamang siya isang mataas na miyembro ng maharlikang sambahayan o isang kilalang personalidad sa mga opisyal na okasyon. Sa konteksto ng lihim na atas na ito, siya ay nagiging isang pangunahing haligi. Isang taong inaasahang tutulong sa pagpapanatili ng katatagan ng korona sa hinaharap. Ang desisyong ito ay nakabatay sa tiwala, ngunit gayon din sa pangangailangan. Hindi lamang ginagantimpalaan ng hari ang katapatan o popularidad. Tumutugon siya sa isang sitwasyong nangangailangan ng pagiging maaasahan, disiplina, at emosyonal na katatagan sa pinakamataas na antas. Sa kanyang pananaw, si Catherine ay kumakatawan sa pambihirang kombinasyon ng mahinahong paghatol at matatag na dedikasyon na kinakailangan ng kasalukuyang panahon. Ang pinakakapansin-pansing bahagi ng desisyong ito ay hindi lamang kung ano ang ginagawa nito, kundi kung paano ito isinagawa. Ito ay isinakatuparan ng may ganap na lihim, nakatago sa mata ng publiko, at protektado mula sa karaniwang mga sistema ng pagsusuri at pangangasiwa. At walang mga pagtagas ng impormasyon, walang mga anunsyo, walang opisyal na pahiwatig na ibinigay ng maaga. Ang katahimikang ito ay sinadya sa pamamagitan ng pagtatago sa atas na iwasan ng palasyo ang agarang reaksyon ng publiko, mga debateng pampolitika mula sa mga panlabas na institusyon, at matinding atensyon ng media na maaaring magpahina o magbaluktot sa desisyon bago pa man ito ganap na maisakatuparan. Sa ngayon, nananatiling nakakulong ang lahat sa loob ng mga pader ng Windsor. Ngunit sa loob ng lihim na iyon, ay nakatago ang isang pagbabagong tahimik na nagbabalanse muli ng mga responsibilidad sa pinakatuktok ng monarkiya, na inilalagay si Catherine sa sentro ng isang hinaharap na kakaunti lamang
ang lubos na mauunawaan hanggang sa paglipas ng panahon. Ang mas nakatatandang mga tagapayo na karaniwang nasa malapit sa hari sa panahon ng mahahalagang desisyon ay pinigilang lumapit. Maging ang mga taong kadalasang nakapuwesto sa labas lamang ng pribadong silid-aralan ay inutusang umalis ng tuluyan sa lugar. Ang presensya ng seguridad na karaniwang mahigpit at tuloy-tuloy ay binawasan sa paraang tila sinadya at lubhang hindi pangkaraniwan. Para sa marami sa mga nagtatrabaho sa loob ng palasyo, walang malinaw na paliwanag na ibinigay. Mayroon lamang utos at katahimikan. Habang lumalalim ang gabi, nagsimulang magbago ang kapaligiran sa loob ng Windsor. Ang pamilyar na pakiramdam ng kaayusan ay napalitan ng isang bagay na mas mabigat. Isang bagay na mahirap ipaliwanag. Tanging mga pasilyo na karaniwang buhay sa tahimik na galaw ng mga tauhan ay tila kakaibang walang laman. Mas malakas kaysa karaniwan ang alingaw-ngaw ng mga yabag. Ang pagsara ng mga pinto ay may kakaibang bigat na tila may pangwakas na kahulugan. Ang mga natira sa loob ng gusali ay nakadarama na may mahalagang nangyayari sa likod ng mga saradong pinto. Hindi ito seremonyal o pangkaraniwang gawain, kundi isang bagay na may bigat, panganib at pangmatagalang epekto. Isang miyembro ng kawani na kalaunan ay nagbalik tanaw sa karanasang iyon, ang naglarawan sa pakiramdam sa paraang ganap na bumihag sa kapaligiran ng gabing iyon. Tinawag niya itong katahimikan bago ang isang bagyong walang sinumang pinayagang makitang paparating. Hindi takot ang pumuno sa palasyo. Ito ay kawalan ng katiyakan na hinaluan ng pagpipigil. Isang pakiramdam na may makasaysayang bagay na nagaganap sa labas ng paningin, kung saan kahit ang mga nasa loob mismo ay hindi lubos na pinahihintulutang maunawaan ito. At sa gitna ng katahimikang iyon, tumigil ang Buckingham Palace sa pagiging isang kontroladong makina. Sa halip, ito ay naging isang lugar na tila pinipigil ang sariling paghinga. Maingat at sadyang pinag-isipan ni Haring Charles ang kanyang desisyon na bigyan si Catherine ng ganoong pambihirang awtoridad. Tinitiyak na walang hahadlang sa pagsasakatuparan nito. Ngunit ano ang nagtulak sa kanya upang gumawa ng ganitong katapang na pasya? Isa ba itong malalim na personal na desisyon o may iba pang mga salik na nakaimpluwensya? Kung gayon, ano ang maaaring nagtulak sa kanya na lumihis mula sa matagal ng nakaugaliang tradisyon ng maharlikang pamilya? Alamin natin. Ang bigat ng korona. Inilalarawan si Haring Charles ng mga taong malapit sa kanya bilang malinaw na pagod na pagod. Ang bigat ng kanyang tungkulin, kasabay ng patuloy na mga suliranin sa kalusugan, ay nag-iwan ng kitang-kitang bakas sa kanya. Makikita sa kanyang muka ang pagod. At may mga sandaling tila mabigat na mabigat sa kanyang katawan ang pasanin ng responsibilidad. Gayunman, sa kabila nito, nananatiling matalas, matatag, at lubos na nakatuon ang kanyang isip sa pinaniniwalaan niyang dapat gawin. Para sa marami sa mga nagmamasid sa kanya, kapansin-pansin ang matinding pagkakaiba. Sa pisikal, tila pinahina siya ng panahon at tungkulin. Ngunit sa pag-iisip, mukhang mas determinado siya kaysa dati na para bang lalo pang pinatalas ng presyon ang kanyang layunin sa halip na pahinain ito. Sa isang pribadong sandali, iniulat na pinayuhan siya ng isang doktor na maghinay-hinay at magpahinga. Malinaw ang pag-aalala. Ang kanyang kalagayan at ang mga kahingian ng pamumuno ay nagsisimula ng magsalpukan sa mapanganib na paraan. Isa itong babalang naglalayong protektahan siya at panatilihin ang kanyang lakas para sa mga susunod na araw.
Ngunit hindi tumugon ang hari sa paraang inaasahan ng marami. Sa halip, nagsalita siya ng mahinahon, ngunit seryoso. Walang galit sa kanyang tinig, walang takot, tanging katiyakan lamang. Iniulat na sinabi niya na mas mahalaga ang kaligtasan ng korona kaysa sa kanyang sariling kalagayan. Sa kanyang isipan, ang institusyong kanyang kinakatawan ay hindi lamang isang simbolo. Isa itong bagay na kailangang protektahan sa anumang halaga, kahit pa mangailangan ito ng personal na sakripisyo. Ipinakikita ng sandaling ito ang higit pa sa pisikal na pagod. Ipinakikita nito ang isang monarkang nararamdaman ang bigat ng panahon sa bawat desisyon. Para sa kanya, ang sitwasyon ay hindi na tungkol sa mahahabang talakayan, maingat na paghihintay, o unti-unting pagbabago. Ito ay tungkol na sa kagyat na pagkilos. Naniniwala siyang umabot na ang monarkiya sa puntong ang pag-aatubili ay maaaring magbunga ng kahinaan. At sa isang mundong patuloy na nagbabago, ang kahinaan ay isang bagay na hindi kayang payagan ng korona. Mula sa kanyang pananaw, hindi naligtas ang maghintay. Hinihingi ng hinaharap ang aksyon ngayon, hindi bukas. Kailangang palakasin agad ang katatagan at kailangang patibayin mula sa loob ang estruktura ng institusyon bago pa lumakas ang panlabas na presyon. Ipinaliliwanag ng ganitong pag-iisip ang tindi sa likod ng kanyang mga desisyon. Kahit nasa kalagayan ng pisikal na pagkapagod, patuloy siyang sumusulong sapagkat hindi lamang niya nakikita ang sarili bilang isang taong humaharap sa sariling limitasyon, kundi bilang tagapagbantay ng isang bagay na higit na mas malaki kaysa sa kanyang sarili. Sa tahimik na palitang iyon sa doktor, isang bagay ang naging malinaw. Hindi lamang sinusubukan ni Haring Charles na pamahalaan ang isang kaharian. Sinusubukan niyang tiyakin ang kaligtasan nito sa panahong naniniwala siyang hindi maghihintay para kanino man. Ang tunay na kalagayan ng kalusugan ni Haring Charles ay maaaring naging mahalagang dahilan sa kanyang desisyong pagkalooban si Catherine ng kapangyarihang pang-emergency. Ngunit bakit si Catherine ang pinili higit sa lahat? Anong mga katangian ang nakita ng hari sa kanya na nagpatunay na karapat-dapat siya sa ganoong pambihirang tiwala? Ngayon, tuklasin natin kung paano hinubog ng disiplina ni Catherine ang kanyang sarili upang maging pinagkakatiwalaang sandigan ng maharlikang pamilya. Ang pagbuo sa isang tahimik na haligi. Ang posisyon ni Catherine sa loob ng maharlikang pamilya ay hindi bunga ng pagkakataon o biglaang pabor. Ito ay resulta ng maraming taon ng matatag na pagsisikap, tahimik na disiplina, at isang paraan ng pamumuhay na hindi kailanman hinubog ng paghahangad ng atensyon o personal na kasikatan. Ang kanyang pag-angat ay mabagal, maingat, at nakabatay sa pagiging pare-pareho sa halip na sa drama. Mula pa sa simula, hindi siya nagpakitang naghahabol ng popularidad o pampublikong pagsang-ayon gaya ng maaaring asahan ng ilan mula sa isang taong nasa kanyang posisyon. Sa halip, unti-unti siyang bumuo ng reputasyon bilang isang taong mahinahon, nakatuon, at matiyaga. Habang ang mundong nakapaligid sa maharlikang pamilya ay madalas mabilis magreaksyon sa presyon at ingay ng media, pinili ni Catherine ang ibang landas. Isang landas na nagpapahalaga sa pagpipigil kaysa padalos-dalos na tugon, at sa responsibilidad kaysa emosyon. Hindi tulad ng iba na nahirapan sa ilalim ng walang tigil na atensyon ng publiko, tila maaga niyang naunawaan na ang pananatili sa loob ng monarkiya ay hindi nakasalalay sa pagiging pinakamalakas na tinig sa silid. Ito ay nakasalalay sa pagiging pinakamatatag. Kaya itinayo niya ang kanyang buhay sa paligid ng katatagan. Natutuhan niyang manatiling kalmado kahit tumitindi ang mga sitwasyon,
makinig ng higit kaysa magsalita, at pasanin ang responsibilidad nang hindi hinahayaang makita sa ibabaw ang bigat ng presyon. Ang kanyang lakas ay hindi ang uri ng lakas na naghahanap ng pansin. Hindi ito nakikita sa dramatikong kilos o pampublikong pagpapakita. Sa halip, ito ay tahimik, tuloy-tuloy, at malalim ang pinagmumulan. Madalas mapansinin ng mga taong malapit na nakikipagtulungan sa kanya ang parehong bagay. Kapag dumarating ang mga hamon, hindi siya nagmamadali patungo sa takot o kalituhan. Pinapabagal niya ang takbo ng mga pangyayari. Nag-iisip siya ng mabuti. Tumutugon siya ng may malinaw at mahinahong paghatol. Kahit sa gitna ng mahihirap na personal na sandali, patuloy niyang pinoprotektahan ang imahe at katatagan ng monarkiya. Nauunawaan niya na ang kanyang tungkulin ay hindi lamang personal, kundi simboliko rin. Ang paraan ng kanyang pagkilos at pagdadala sa sarili ay nagiging bahagi ng kung paano nakikita ng publiko ang institusyon. Sa paglipas ng panahon, binago ng matatag na pamamaraang ito ang pagtingin sa kanya mula sa loob ng sistemang Maharlika. Hindi na lamang siya nakikita bilang isang miyembro ng pamilya na tumutupad sa mga tungkulin o dumadalo sa mga kaganapan. Sa halip, siya ay naging isang taong higit na mahalaga sa paningin ng mga nasa loob ng palasyo, ng mga taong kwansat ng mabuti. Unti-unti siyang naging isang puwersang nagbibigay katatagan, isang taong maaaring sandalan ng institusyon kapag tumataas ang kawalan ng katiyakan. Sa mga sandaling lumalakas ang presyon at nagiging malabo ang hinaharap, ang kanyang presensya ay nagdadala ng balanse. Hindi sa pamamagitan ng puwersa o kapangyarihan, kundi sa pamamagitan ng mahinahong pagiging maaasahan. Sa ganitong paraan, ang paglalakbay ni Catherine ay hindi minarkahan ng biglaang pagbabago, kundi ng maraming taon ng tahimik at tuloy-tuloy na pagpapatunay na kaya niyang manatiling matatag kapag ang lahat ng nasa paligid niya ay nagsisimulang gumalaw. Higit pa sa pag-angat ni Catherine bilang isang puwersang nagbibigay katatagan na maaaring sandalan ng institusyon sa panahong tila walang kasiguruhan ang lahat, anong mga inisyatiba ang kanyang itinaguyod sa paglipas ng mga taon na lalo pang naghanda sa kanya para sa bagong papel na ito? At gaano kalalim ang kanyang pangako sa pangmatagalang tagumpay ng mga makabuluhang proyektong ito? Tuklasin natin ang kahangahangang mga detalye. Bago ang bagyo ng kapangyarihan, matagal bago pa lumitaw ang anumang bulong tungkol sa mga lihim na pasya ng monarkiya o mga pag-uusap hinggil sa kapangyarihang pang-emergency, maraming taon ng tahimik na binubuo ni Catherine ang isang matibay na reputasyon sa loob ng maharlikang pamilya. Ang kanyang pangalan ay hindi inuugnay sa drama o kontrobersiya, kundi sa matatag na paglilingkod, mahinahong pagsisikap, at isang uri ng impluwensyang tahimik na gumagana sa likod ng mga eksena. Mula pa sa unang sandaling pumasok siya sa buhay Maharlika, ipinakita niya ang kakayahang umangkop ng walang labis na hirap. Marami ang umasa ng presyon, pagsubok, o maging pagtutol. Ngunit sa halip, pumasok siya sa kanyang tungkulin ng may nakakagulat na gaan. Mabilis siyang natuto, nagmasid ng mabuti, at dinala ang sarili ng may mahinahong kumpiyansa na halos agad na napansin ng mga taong nasa paligid niya. Sa paglipas ng panahon, nagsimula ring tumugon ang publiko sa kanya sa parehong paraan, nagpapakita ng lumalaking paggalang at suporta. Ngunit ang suportang ito ay hindi kailanman nakabatay sa imahe lamang. Nagmula ito sa pagiging pare-pareho, pagtitiyaga, at tunay na gawaing isinagawa sa likod ng mga eksena.
Ang kanyang impluwensya ay hindi itinayo sa kasikatan o paghahangad ng atensyon. Sa halip, hinubog ito ng pangmatagalang pangako sa mga adhikaing tunay na mahalaga sa kanya. Isa sa kanyang pinakamalakas na focus ay ang gawaing pangkawanggawa, lalo na ang mga programang may kaugnayan sa mga bata at maagang pag-unlad. Hindi niya itinuring ang mga gawaing ito bilang simpleng simbolikong pagdalo lamang, kundi bilang seryosong pangmatagalang responsibilidad. Noong 2021, tumulong siyang ilunsad ang Center for Early Childhood sa ilalim ng Royal Foundation. Ang proyektong ito ay hindi lamang isa pang inisyatibang Maharlika. Ipinakita nito ang kanyang paniniwala na ang mga unang taon ng buhay ang humuhubog sa lahat ng susunod na yugto. Naging malinaw itong tanda ng kanyang dedikasyon sa pagbuo ng mas matibay na pundasyon para sa mga susunod na henerasyon. Ang kanyang pakikilahok sa advokasya para sa kalusugan ng isip ay lalo ring nagpatibay sa kanyang pampublikong papel. Noong 2017, nakipagtulungan siya kina Prinsipe William at Prinsipe Harry sa kampanyang Heads Together. Simple ngunit mahalaga ang layunin nito. Buksan ang mga pag-uusap tungkol sa kalusugan ng isip, bawasan ang takot, at tulungan ang mga tao na magsalita ng mas malaya tungkol sa mga suliraning madalas itinatago sa katahimikan. Sa labas ng mga opisyal na tungkulin, ipinapakita rin ni Catherine ang isang mas personal at malikhaing bahagi. Bilang isang amateur na fotograpo, madalas niyang kinukunan ang mga sandaling pampamilya, nagbibigay sa publiko ng mas malambot at mas makataong larawan ng buhay Maharlika. Ang mga simpleng larawang ito ay tumutulong sa publiko na makita ang mas natural na panig ng monarkiya. Sa paglipas ng panahon, ang lahat ng pagsisikap na ito ay nagsama-sama upang makabuo ng isang bagay na higit pa sa magkakahiwalay na proyekto. Para sa maraming tagamasid sa loob at labas ng palasyo, naging malinaw na hindi lamang tinutupad ni Catherine ang kanyang mga tungkuling Maharlika. Unti-unti siyang nagiging isa sa pinakamaaasahan at pinakamatatag na haliging humahawak sa modernong monarkiya sa pamamagitan ng tahimik na lakas at tuloy-tuloy na layunin. Matagal nang itinataguyod ni Catherine ang makabuluhang mga adhikain bago pa man siya pagkalooban ni Haring Charles ng pinakamataas na kapangyarihang pang-emergency. Ngunit ang tagumpay ba ng mga inisyatibang iyon ang tanging dahilan kung bakit niya nakuha ang tiwala ng hari o ang kanilang pinagsaluhang karanasan sa panahon ng mga personal na pagsubok ang lumikha ng mas malalim na ugnayan ng pagtitiwala? At ano ang dahilan kung bakit siya namukod-tangi para sa ganitong antas ng responsibilidad? Tuklasin natin ang mga detalye. Isang ugnayang hinubog ng paghihirap. Ang relasyon ni Haring Charles at Catherine ay unti-unting lumago tungo sa isang bagay na higit pa sa karaniwang ugnayan sa loob ng maharlikang pamilya. Sa simula, hinubog ito ng tradisyon, formal na mga papel, pampublikong tungkulin, at maingat na pinamamahalaang mga pagpapakita. Ngunit sa paglipas ng panahon, may mas malalim na nabuo sa pagitan nila. Isang bagay na hindi nakabatay sa seremonya, kundi sa pinagsaluhang karanasang pantao. Pareho silang humarap sa mahihirap na personal na hamon. May mga suliranin sa kalusugan, mahahabang panahon ng paggagaling, at walang tigil na presyur na dulot ng pagiging laging nasa mata ng publiko. Hindi madali ang mga karanasang ito, at hindi ito maaaring itago sa likod ng mga titulo o katayuang Maharlika. Naaapektuhan nito kung paano sila mag-isip, kung paano sila mamuno, at kung paano nila nakikita ang kinabukasan ng monarkiya. Sa mga pribadong sandali, malayo sa mata ng publiko at sa mga opisyal na kaganapan, nagiging ibang-iba ang tono.
ng kanilang mga pag-uusap. Hindi na lamang sila ang hari at ang prinsesa ng Wales na nagsasalita sa loob ng isang formal na estruktura. Sa halip, sila ay 2 taong parehong pasan. Ang bigat ng isang institusyong mas malaki kaysa sa kanilang sarili. Sa mga tahimik na pag-uusap na ito, ang focus ay hindi nasa anyo o pampublikong imahe. Walang usapan tungkol sa pananamit, talumpati, o seremonya. Sa halip, mas mabibigat at mas seryosong paksa ang kanilang tinatalakay. Tungkulin, responsibilidad, pamana, at pangmatagalang kaligtasan ng korona. Pinag-uusapan nila kung ano ang kailangan upang mapanatiling buo ang isang sinaunang institusyon sa makabagong mundong patuloy na nagbabago at madalas ay walang patawad. Ang mahawng mga pinagsaluhang pag-uusap na ito ay lumikha ng antas ng pag-unawa na hindi madaling mapalitan o maituro. Nabuo ito sa pamamagitan ng karanasan, hindi ng utos. Unti-unti nilang nakita ang isa't isa, hindi lamang bilang mga miyembro ng pamilya, kundi bilang mga katuwang sa iisang pakikibaka. Ang pagsisikap na protektahan at pangalagaan ang monarkiya sa gitna ng hindi tiyak na panahon. Sa bawat hamong kanilang nalalampasan, lalo pang lumalalim ang tiwala sa pagitan nila. Hindi na ito nakasentro sa ranggo o posisyon, kundi sa pagiging maaasahan at sa iisang layunin. Nagsimulang makita ng hari si Catherine hindi lamang bilang isang iginagalang na miyembro ng maharlikang pamilya, kundi bilang isang taong tunay na nauunawaan ang bigat ng responsibilidad nang hindi na kailangang ipaliwanag pa. Ang tiwalang ito ay hindi lumitaw sa isang gabi lamang. Nabuo ito ng dahan-dahan sa pamamagitan ng mga sandali ng paghihirap, paggaling at pagninilay. Higit pa sa mga hamon sa kalusugan, na kapwa-hinarap ni na Haring Charles at Catherine, na tumulong upang mapalakas ang tiwala ng hari sa prinsesa. Maaari kayang may natatangi siyang katangiang bihira sa mga nagpakasal sa loob ng maharlikang pamilya? Ano ang katangiang lubos na pinahahalagahan ng hari sa kanyang pagkatao? At ano nga ba ang tunay na dahilan kung bakit siya naiiba sa iba? Alamin natin, mga aral mula sa nakaraan. Sa paglipas ng mga taon, nasaksihan ng monarkiyang Britaniko ang iba't ibang paraan kung